Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga magulang at mga kapatid, muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community na kung saan tayo po muli na namang magsasama-sama, magbubulay, magninilay ng mga salita po ng Diyos na siyang patuloy na magbibigay po sa atin ng kalakasan, katatagan, kasiglahan, katagumpayan, at maging ng kagalingan at kaligtasan ng ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. At nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan habang nanonood po at nakikinig, sumusuporta sa gawain ito sa pangalan ni Jesus. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin sa mandali. Patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon. Father, in the name of Jesus, we bless your name, Father. We bless your name, Jesus. We bless your name, Holy Spirit. We magnify your name, Father. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Holy Spirit. Ama, sa pangalan ni Jesus, minsan pa, niluluwalhati ka po namin. Dinadakila, pinapupurihan, pinararangalan po namin ang iyong pangalan na ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos kang kahanga-hanga, Diyos kang kamangha-mangha sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na maibigin sa mabuti, Diyos na mapagbigay, Diyos na patuloy na nagbibigay buhay, nagbabago ng buhay, nagkakaloob ng aming ikabubuhay at siya ring magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. At narito po kami nagpapakumbaba, anumang pagkukulang po namin, pagkakamalit, pagkakasala, patawarin po kami. Ikaw po may sabi, sino mang nananalig ay hindi mabibigo, sino mang lumalapit, hindi mo itataboy. Kaya sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kapatawaran at salamat po sa lahat ng mabuting bagay na amin pong natatanggap sa araw-araw ng aming buhay. At aming dalangin ang mabuting balita na amin pong pagsasalu-saluhan, nawa po ito'y tumimo sa aming puso, isipan, damdamin, kalooban at buhay upang magamit po namin sa aming buhay, pananampalataya at sa aming paglilingkod sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. At nagpapasalamat na po kami sa mabuting balitang ito na siyang tumugon at naging kasagutan sa aming mga suliranin o sa mga pinagdadaanan namin sa buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati sa natatanging pangalan mo, aming Panginoong Hesukristo, kasama ng banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So welcome po mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kabagang, mga kasangga, kabatchmates, kaklase, mga kaibigan, kakumpare, kakumare, at kayo pong lahat ng mga kasambahay sa pananampalatayang ito na lagi pong sumusuporta at nanonood sa gawain ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community. At hari nawa po, patuloy nating maranasan, madama ang pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil po meron tayong sinaselebrate ngayong araw na ito, ito po ang ating magiging pattern na siyang tatalakayin natin. Hallelujah. Siyempre patungkol sa Ama.
Hindi lang po itong mga ama natin sa lupa. Bago po ang lahat, binabati ko po kayong mga tatay, amang, itang, itay, amay, papsi, ayan, purihin ang Panginoon, tatang, na nagsa-celebrate po ngayon ng Father's Day. So, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Mga magulang ko at mga kapatid, ganoon din po sa mga ina ng tahanan na tumatayong ama bilang single mother, na kayo po ay nagiging ama rin sa inyong mga anak. Binabati ko po kayo. At maging yung mga nanay na nawalan na po ng minamahal sa buhay, o yung mga balo, ayan, na tumatayo rin pong ama at ina sa inyo pong pamilya, binabati ko po kayong lahat. Minsan pa, Happy Father's Day! At syempre, ito ang pinakamahalaga, binabati natin ang ating ama na nasa langit. Purihin ang Panginoon. Happy Father's Day sa ating ama sa langit. Hallelujah! Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Can you say amen? Kaya mga magulang, mga kapatid, kunin po ninyo ang inyong mga Bible, ang inyong pong mga gadgets na meron pong laman ng salita ng Diyos, notebook, notepads, at ilista po ninyo, isulat po ninyo itong ating napakahalagang talakayan ngayong araw na ito. Purihin ang Panginoon. One word lang po yung title natin, Father. Ayan. Ganyan lang po kaiksi. Purihin ang Panginoon. Inuulit ko po ang ating titulo ay pinamagatan nating Father. At ang magiging tema po natin, itong ating magiging theme, the role of God the Father. Siyempre, ang Ama sa Langit ang luluwalhatiin natin sa lahat or una sa lahat. Sabi ng Bible yan eh. Hallelujah. Minsan yung mga alagad ay nagtanong kay Jesus kung ano at kung papaano sila mananalangin. Oh, yan. Ano sabi ni Jesus? Tinuruan sila ni Jesus. Open your Bible. Luke 11, 1-2. Narito ang katanungan ng mga alagad. Kaya nga sabi ko sa inyo, title lang natin, one word lang eh, Father. Hallelujah. At ganito po ang ating mababasa. Luke 11, 1-2. At ang sabi po rito, at nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama. When you pray, sabi ni Jesus, Father. Ayan, praise the Lord. Ituloy po natin. Sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Mga magulang, mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Minsan pa sa Diyos po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. O, hindi nyo ba napansin yung katanungan? Nung magtanong isa sa mga alagad, ano ang itinuro ni Jesus kung papaano ang tamang panalangin o ang tamang pagtawag sa Diyos? Ang sabi ni Jesus, Ama. Kaya ang iksi lang ng title natin, Father. Tinanong din po ako ng isang kapatiran, sabi niya, Brother, ano ba talagang, nagtanong sa akin noon, kung inyong natatandaan, Ate Doris, minessage niyo ako. Sabi niyo sa akin,
Brother Eli, ano ba talaga ang dapat itawag sa Diyos? Oh. Sabi ko sa kanya, ate, ang pinakamagandang dapat na itawag natin sa Diyos ay hindi ang kung ano-anong mga titulo niya o characteristics niya, kundi dumiretso tayo at dumirekta tayo sa Kanya at ang itatawag mo sa Kanya, Ate Doris, ay Ama. Hindi nyo ba napapansin ang aking laging pambungad na salita pag ako'y nagpe-pray? Una sa lahat, ang ginagamit kong kataga o salita ay Ama. Yan lang ang itatawag mo. Wala nang iba. Yan ang pinakamagandang titulo o katangian ng Diyos. Natatawagin natin siyang Ama. O ayan, natatandaan ni Ate Doris. Kaya nga siya nag-amen sa akin. Wala nang iba. Pahabain pa ba natin? Kaya nga ang iksi-iksi ng title natin eh. Pero ito ang maganda. Aalamin natin ang role ng ating Diyos Ama sa langit. Yan. Bilang kanyang mga anak. Lahat ba tayo anak ng Diyos? Lahat ba tayo sumusunod sa Diyos? Sumasampalataya ba tayo sa Diyos? Mga magulang at mga kapatid? Can you say Amen? So, kasama ka sa pagtawag sa Diyos bilang ating Ama. O ngayon, alamin natin kung ano ang magiging role niya. Bago ang lahat, pakinggan nyo muna itong aking introduction. In general, the title Father viewed as powerful, meaning omnipotent. As all-powerful. Ayan again, ibig sabihin niyan, omnipotent. Hallelujah. All-knowing, meaning omniscient. All-present God, meaning omnipresent. Na walang katapusang kapangyarihan at pag-ibig that goes beyond human understanding. Amen? Bilang Ama, siya ang ating life giver, the authority and powerful protector sa ating mga buhay. Tama po, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga magulang, mga kapatid, nais kong ibahagi sa inyo ang 4 na bagay kung ano ba ang naging role ng ating Ama sa langit. Napakarami po nito kaya lang po 4 lang ang ibibigay ko kasi kung tatalakayin nating lahat, mauubos po ang ating oras. Kaya kunin po ninyo ang inyong mga notebook at notepads at pakilista lang po itong 4 na bagay na siyang role ng ating Ama sa langit. Kung ikaw ay wala ng tatay, sa inyo na mga nanonood at nakikinig sa akin, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya ng Diyos at sumusunod sa Diyos, nariyan ang Ama sa langit na kahit kailanman, brothers and sisters in Christ, hindi siya mag-iiwan, hindi niya tayo tatalikuran, magpakailan-kailanman, sa pangalan ni Jesus. At kung hindi man naging mabuti, purihin ang Panginoon, hindi naman natin nilalahat. Kung hindi man naging mabuti ang tatay mo dito sa lupa, meron ka namang napakabuti o napakabuting Diyos Ama sa langit na siyang mag-aaruga sa iyo, kakalinga sa iyo, uunawa sa iyo, at magmamahal sa iyo, sa akin, at sa ating lahat ng tapat. Sa pangalan ni Jesus. Amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. So narito po
ang mga katotohanang dapat nating malaman, dapat nating isapuso, isaisip, truths to ponder. Truths to ponder. Okay? Number 1, He is the creator of all things. Ang pangunahing role ng Ama sa Langit, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Tama po? Naniniwala po ba kayo dyan? Genesis chapter 1 verse 1, In the beginning, God created the heavens and the earth. Ibig pong sabihin nito, creation find its source in Him. Bukod sa pagkakalikha niya ng universe, He also gives revelation to mankind. Nagbigay din po siya ng kapahayagan sa sangkatauhan so that we will know Him, upang makilala natin siya and His will more fully, at ang kanyang kalooban ng lubos at higit sa lahat. Tama po? Tignan niyo ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 8 verse 6. O, basahin natin, alamin natin itong sinasabi ni Paul na bakit ang ating Ama sa Langit ang creator of all things. Ganito po ang pahayag ng Diyos sa buhay ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 8, talatang 6. Ang sabi ganito, Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Ayan, meron tayong iisang Diyos Ama sa Langit. The one and only true God. Sabi ng John 17 verse 3. Nag-iisang tunay na Diyos. Nag-iisang Diyos Ama sa Langit. Hallelujah. Ituloy po natin ang ating pagbasa. Balikan po natin 1 Corinthians 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. But to us, there is but one God, the Father, of whom are all things. The Father of whom are all things. Sa ibang salin, the Father of whom, who created all things. Who created all things. Sabi ng ibang version sa Biblia. Kaya, mga magulang, listen to this. Kung nagawa ng Diyos Ama na likhain ang lahat ng mga bagay para sa ating kapakinabangan o para sa kapakinabangan nating lahat bilang mga tao. So ikaw na mayroong pinagdadaanan ngayon, ano man ang problema mo ngayon, kayong mga nanonood at nakikinig sa akin, listen to this. Di niya ba kayang lumikha ng mga solutions or good ideas, o sabihin nating God's idea para sa problema mong ito o para sa problema nating lahat? Tama po? Amen? Kaya niyang magawa or magagawa niya dahil makapangyarihan siya, di ba? Kaya ano gagawin mo? Tumawag ka lang sa Kanya. Dumulog ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, huwag kang mahihiya, huwag kang mangingimi. Oh. Sabi ng Bible yan kung kayong masama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak,
gaano pa ang amang nasa langit, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa sino mang humihingi sa kanya. Matthew chapter 7 verse 11. Oh, kaya niyang ibigay bilang creator of all things ang anumang mabubuting bagay para sa iyo, sa akin at sa ating lahat sa pangalan ni Jesus. May magagawa ang Diyos sa problema mo, kapatid. Kaya huwag kang mag-aalala, huwag kang matatakot, huwag kang mangamba. Di ba? Hallelujah. Rhyme na rhyme yun, ha. Huwag kang mangamba. Di ba? Pulihin ng Panginoon. Narinig mo ba yun, Brother Mervin? Oh, ayan si Mami Glo. Manalastas, nagpapatotoo yan. Kanina, sa akin, nag-message nga pala yan, si Mami Glo Manalastas. Oh, humingi yan ng dasal at panalangin sa abang lingkod na ito kasi masakit ang kanyang tuhod. Hindi niya magalaw. Hindi niya matiklop ang tuhod niya. Hallelujah. Oh, ilang linggo na yon na kanyang nararamdaman. Pero sabi niya sa akin, sa patotoo niya, alam mo brother, pagkatapos mong mag-pray, pagkatapos mo akong ipag-pray, nung araw na yon, aba, naigalaw ko na yung aking paa, yung aking tuhod, sabi ni Mami Glo, na hindi niya mabaluktot, hindi siya makayuko. Naigalaw daw po niya bigla. O, tignan nyo, napakabuti ng Diyos Ama. He created healing solution sa problema ni Mami Glo, sa katawan ni Mami Glo. Sa pangalan ni Jesus, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Can you say amen? Si Brother Elmer kagabi, humingi yan ng dasal at panalangin kasi sabi niya, brother, itong kabatchmates ng mama ko, kaibigan ng mama ko, habang nag-grab driver daw po yun, bigla na lang daw pong inatake sa puso. Inatake sa puso. Nung time na yun, nagpipintura ako ng aking hagdanan. Hanggang ngayon, di pa nga tapos. Hallelujah. Matagal po yan. Siyempre, napakataas ng hagdan ko sa ground floor. Sa kapurihan ng Diyos. So, nakikinig din ako ng praise and worship. Nag-i-speaking in tongues din po ko habang mini-message ako ni Brother Elmer. Ayan si Brother Elmer Akalain nyo, pagkatapos niya mag-message sa akin sabi niya, bigla na lang daw pong namulat o naimumulat na nung lalaking niya ng kanyang mata. Nakakapagsalita na, bagamat siyempre, utal-utal. But, thanks be to God, kasi nung time na yun, yung pagkaka-atake, hindi kaagad nakakagalaw, hindi nakakakitaan ng anumang mabuting signs. Pero pagkatapos naming nagsabayang panalangin ni Brother Elmer kagabi, hari nawa patuloy na ito maging mabuti ang kanyang katawan at buhay. Nagpakita ng signs na bumubuti, umiigi ang kanyang pangangatawan, itong lalaking inatake sa puso. Tignan nyo ang kabutihan ng Ama. Tignan nyo ang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang tinatawagan natin. Can you say amen? Wala namang imposible sa Diyos. Di ba? Sabi ng Bible, is there anything too hard for the Lord? Jeremiah 32 verse 17. Meron bang mahirap sa Diyos kung siya ang lumikha ng lahat ng bagay? Kung nagawa niya ang anumang mga bagay out of nothing, again and again, He can do solutions. Hallelujah! He can give you grace. Hallelujah! Amen! Or favor, or healing. Kung anumang mabuting bagay, habang ikaw ay sumusunod sa Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya naniniwala ako, paring right. Paring right. Tanggapin mo na ang
iyong bagong hanap buhay na galing kay Lord. Hari nawa, sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Itong kumpare kong ito na humihingi ng bagong hanap buhay kay Lord. Receive it, brother. In Jesus' mighty and powerful name. Oh, naniniwala po ba kayo? Kahit ano pa yan, magagawa ng Diyos yan. Makakalikha ang Panginoong Diyos ng anumang mabubuting bagay sa ating buhay sa pangalan ni Jesus. As you have faith in Him, as you believe in Him, as you trust in Him, purihin ang Diyos. Tinitiyak ko po sa inyo, something good will happen to each one of us right now. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Kung yung tatay mo sa lupa, napakabuti. Sabi nga ng Bible, kung ang tatay sa lupa, bagamat masama, nagbibigay ng mabuting bagay sa kanyang anak, how much more yung tatay natin sa langit? Higit na siya ang magbibigay ng anumang mabubuting bagay. Kasi James 1:17, lahat ng mabuting bagay galing sa Diyos, galing sa Ama. Hallelujah! Galing sa ating Ama na siyang liwanag. Hallelujah! Can you say amen? Ng ating mga buhay. The Father of Light, sabi ng James 1:17. Kaya tanggapin mo na. Ngayon pa lamang itong mabubuting bagay na ito na yung pinapanalangin dahil Father's Day at pinapupurihan natin siya. Pinaparangalan natin ang ating Ama sa langit. Niluluwalhati natin ang ating Ama sa langit. Inuulit ko, God, hallelujah, can do something. Can do something. Purihin ang Panginoon out of nothing sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Amen. Pangalawa na gusto kong ibahagi sa inyo bilang role ng ating Ama sa langit. Makinig kayo dito, mahalaga to. As our Father, He receives, or rather, He receives us, forgives us, and rejoices over us when we come to Him in repentance. Sulat niyo po yan, ha? As our Father, He receives us, forgives us, and rejoices over us when we come to Him in repentance. Bilang ating Ama, tinatanggap niya tayo, pinapatawad niya tayo, at nakikigalak siya para sa ating lahat. Kung tayo ay lalapit sa Kanya at magsisisi sa ating mga nagawang kasalanan, sa ating nagawang kamalian o kapalpakan sa buhay. Naalala niyo po sa Bible yung the prodigal son sa Luke 15:11-32. Masyado lang pong mahaba yun. Babasa lang tayo ng mga mas maiksing talata tungkol dito. Ano nangyari dito sa alibughang anak na hiningi ang lahat ng kayamanang nararapat na ibigay sa kanya ng kanyang ama, bagamat yung tatay niya ay buhay pa? Kinuha niya ng lahat, hiningi niya ng lahat, itong mana niya. Balikan natin ang kasaysayang ito. Basahin natin ang istoryang ito, mga magulang at kapatid, para ma-establish ko sa inyo itong sinasabi kong, as our Father, He receives us, forgives us, and rejoices over us when we come to Him in repentance. Open your Bible, Luke 15, verses, iksian lang natin, 14-24. Lucas 11, or rather 15, mula sa mga talatang 14 hanggang 24. Tingnan natin ang istoryang ito. Siguro naman lahat tayo pamilyar sa istoryang ito, ha.
Itong prodigal son, hallelujah, na nagbalik loob sa tatay niya. Pagkatapos na mawaldas niyang lahat, yung kanyang hininging mana. Ano sabi ng Bible? Simulan natin sa verse 14 na lang po. At nang magugol na niyang lahat, meaning yung pera, nang malustay niya, magasta niyang lahat yung pera, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain niyaon. Nagkaroon ng famine sa lugar na yaon. At siya ay nagpasimulang mga ilangan. Ito na yung siste. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupain niyaon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. Pumasok na trabahador ng pagpapakain ng baboy. Hallelujah, itong prodigal son na ito. Verse 16. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa. O biro po ninyo yan, dahil nalustay niyang lahat. Sabi sa English, riotous living. Riotous living ang kanyang ginawa. Nang malustay niyang lahat, nagugutom na siya o naranasan niya na yung gutom. Kumakalam na yung kanyang sikmura. Ano sabi rito sa verse 16? At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa. Yung pagkain ng baboy, gusto niya nang kainin. Sa madalit sabi, mga magulang ko at mga kapatid. Kita niyo yan? Ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Wala pong nagbibigay na ng tulong sa kanya. Naiisip niya nang kainin na yung ipa. Yung pagkain na ng baboy ang kanyang ipapasok sa kanyang lalamunan o sa kanyang tiyan para makaranas man lang siya, mapawi man lang niya yung gutom sa kanyang katawan. Biro niyong grabing ginawa niya sa buhay niya. Verse 17, datapwat nang siya ay makapag-isip ay sinabi niya, when he realized, ano sabi niya? Ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. Ibig sabihin, mabuti pa yung mga alila sa bahay nila. Sobra-sobra pa yung pagkain. Purihin ang Panginoon. Kayong mga naglilingkod sa Diyos, tayong mga naglilingkod sa Diyos, huwag nating i-claim na tayo ay nagugutom o gutom o wala tayong makain. Tandaan nyo, yung nagtatrabaho sa bahay ng tatay ng alibugang anak na ito, sobra-sobra sa pagkain. God is more than enough. God is more than enough. Ang Diyos ay higit sa sapat, kaya walang magugutom. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ang employer mo ay ang Diyos. Hallelujah! Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka magugutom. Purihin ang Panginoon. Nagkakaintindihan po. Ang abang lingkod na ito, full time. Never pa ako nagutom sa buong buhay ko. Purihin ang Panginoon. Never. Sa mahabang panahong nag-full time ako kay Lord, hindi pa ako nagutom. Hallelujah. Sa dami ng mga chapters, sa dami ng mga lugar na aking napuntahan, na aking pinaghahasikan ng mabuting balita. Sabi rito, yung mga katulong ng Ama, hindi nagugutom. Di ganun din ang ginagawa ng Diyos sa mga lingkod niya. Tama po. Can you say amen? Ituloy natin ang ating pagbasa. Ilang mga aliping upahan ng aking ama, sabi ng alibughang anak na ito, ang may sapat. Take note sa salitang ang may sapat. Because God is more than enough. Ang Diyos ay higit sa sapat. At lumalabis na pagkain. Nakita nyo, sobra-sobra pa yung pagkain. At ako rito ay namamatay na ng gutom, sabi ng alibughang anak. Purihin ng Diyos. Verse 18.
Magtitindig ako at paroroon sa aking ama. Ayan, pagtanto niya na bumalik sa tatay niya. At aking sasabihin, nagpa-practice siya eh. Nagmo-monologue siya eh. Iniisip niya kung anong dapat niyang gawin eh. Sabi niya, hallelujah, nagre-rehearse siya ng kanyang sasabihin eh. Alam ko na, babalik ako sa tatay ko. Tapos, ganito sasabihin ko sa tatay ko. Ayan ang kanyang monologue. Yan ang kanyang rehearsed dialogue. Purihin ng Panginoon. Kung ano ang kanyang sasabihin at gagawin pag siya ay bumalik sa tatay niya. Ituloy natin. Balikan natin, verse 18. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Grabe ang kanyang monologue o rehearsed dialogue. Aba, parang artista, no? Sabi niya, imuestra natin. Siguro, ang iniisip niya, palulungkutin niya yung mukha niya, magpapaawa effect siya ng husto sa tatay niya, para kaawaan siya ng tatay niya, para tanggapin siyang muli ng tatay niya. Yun ang kanyang iniisip eh. Yun yung kanyang nire-rehearse na dialogue o monologue, sa madalit sabi, para maging katanggap-tanggap ang kanyang pagbabalik sa tatay niya. Ang tawag ko dyan, paawa effect. Paawa effect. Sabi niya rito, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Grabe, no? Tapos, sabi pa niya, gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga aliping upahan. Grabe. Purihin ng Panginoon. Talaga nga namang palulungkutin niya siguro marahil yung kanyang muka. Di ba? Tapos, yung kanyang salita, talagang nakakaawa. Tapos, mahinahon. Samantalang nung una, nung hinihingi niya yung mana niya, hindi naman ganyan ang mga pananalita niya o manner niya di ba? Nakuha niyo po ibig kong sabihin, mga magulang, mga kapatid. Alam niyo naman po, may pagka-artist din tayo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ituloy natin. Verse 20. At siya ay nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat, samantalang nasa malayo pa siya. Pansinin niyo yung manner ng tatay. Pansinin niyo yung manner ng tatay. Itong alibughang ama. Kung merong alibughang anak, ito, alibughang ama rin to Prodigal father din to. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ituloy natin Balikan natin, verse 20. At siya ay nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat, samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama. At nagdalang habag. Ayan. Praise the Lord. Parang answered prayer siya dun Kasi nagdalang habag yung tatay niya. Parang umepekto yung kanyang binivisualize na monologue o rehearsed dialogue. Nag-take effect kagad. Sabi rito, at nagdalang habag. At tumakbo. At niyakap siya sa leeg. At siya'y hinagkan. Kita nyo, yan yung pagpapadama ng ating Ama sa Langit pag nagbabalik loob tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, as our Father, eto yung ginawa Eto yun as our Father, He receives us, forgives us, and rejoices over us when we come to Him in repentance. Can you say Amen? 21. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit. Aba, siguro umiiyak. Gayahin natin. At sa iyong paningin, hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak mo. Aba, grabe, no? Purihin ng Panginoon. Grabe ang kanyang paawa effect.
Purihin ang Panginoon. Pero tignan nyo yung verse 22. Ano sabi rito? Datapwat sinabi ng Ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang paa at mga panyapak ang kanyang mga paa. Tignan nyo ang ginawa nung kanyang ama. Bakit kinakailangang suotan ng balabal? Upang ipakita, listen to this, kaya pinasuotan kagad ng balabal yung kanyang alibughang anak ay upang ipakita ang karapatang maging anak. Ganon din sa atin. Ganon din sa atin. Sinusuotan tayo ng balabal ng Diyos, spiritually speaking, upang ipakita sa atin nung tayo magbalik loob at magsisi ang karapatang maging mga anak ng Diyos. Hallelujah! James, or rather John, chapter 1, verse 12. Binibigay sa atin, nung tayo sumampalataya sa Diyos sa pangalan ni Jesus, ibinibigay sa atin ang karapatang maging anak ng Diyos. Can you say, Amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Ano pa sabi rito? Sabi nung tatay, suotan ninyo siya ng singsing. Ano ibig sabihin nun? Upang ibigay ang kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Yung pagsusuot ng singsing. Hallelujah! Ibig sabihin yan, ganun din po sa atin. Upang tayo ay bigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. At ano pa sinuot? Tsinelas. Suotan nyo siya ng tsinelas upang ipakita ang kalayaan na maging anak niya. Ganon din sa atin, upang ipakita ang kalayaan na maging mga anak ng Diyos. Nung tayo ay tanggapin ng ating Ama sa Langit, pinatawad tayo. Nakigalak siya sa ating pagbabalik loob. Yan ang mga bagay na ibinigay at ginawa ng Diyos sa alibughang anak. Ganon din sa ating lahat, mga magulang ko at mga kapatid, sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. You have the rights to become a child of God. You have the power to become a child of God, and you have the freedom to become a child of God. Mga magulang ko at mga kapatid, di ba napakabuti ng Diyos sa atin? Can you say Amen? Ituloy natin. Sabi rito, datapwat sinabi ng Ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito. Yan, nabasa na natin yan. Verse 23. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin, at tayo'y magsikain at mga katuwa. Di ba sabi ko sa inyo, as our Father, He receives us, forgives us, and rejoices over us when we come to Him in repentance. Ganyan ang ginawa ng alibughang Ama sa kanyang alibughang bunsong anak. Hallelujah! Na nagsisi at nagbalik loob sa kanyang harapan. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Verse 24, sabi rito, sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan, at sila'y nangagpasimulang mga katuwaan. Rejoicing, rejoicing in the presence of God the Father. Nakikipagsaya, nakikipagtuwa ang ating Panginoong Diyos, ang ating Ama sa Langit, kapag tayo po, kapag may mga tao na nagsisi, nagbalik loob sa Kanya, ito ay Kanyang tinatanggap, pinapatawad, at nagkakaroon ng kagalakan. Hallelujah!
hindi lamang sa kalangitan, kundi yaong tumanggap ng iba yung pagpapatawad ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga magulang, mga kapatid, ano ang ibig sabihin nito, mga talatang ito? Itong ebanghelyong ito na ating binasa, na ating tinatalakay patungkol dito sa alibughang anak. Listen to this. Listen to this. That God the Father has made Himself God our Father. That He is personally, emotionally, mentally, physically, psychologically, spiritually, and sacrificially involved with us. God the Father is involved with us, both in temporal and spiritual, in the mighty and powerful name of Jesus. Can you say amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ba kayo nagagalak? Hindi ba kayo natutuwa sa ginawang ito ng Diyos Ama? Sa kanyang anak? Purihin ang Panginoon. Ito rin ang ginagawa at gagawin patuloy sa atin ng Diyos, mga magulang. Again and again, gusto kong ulitin ang katagang ito. God the Father is involved with us, both in temporal and spiritual, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, sa lahat ng ating mga nararanasang pagsubok sa buhay. Sa katunayan, kahit nga hindi ka na mag-monologue, kahit hindi ka pa mag-dialogue, kahit hindi ka pa mag-rehearse ng iyong sasabihin o ng iyong panalangin, alam na ng Diyos Ama kung ano yung pangangailangan mo. Hallelujah. Matthew chapter 6 verse 8. Amen. Alam na ng tatay natin sa langit. Para kipas na sinasabi ko sa inyo, God is involved with us sacrificially, personally, sa pangalan ni Jesus. And by the way, listen to this. Ito, hindi ito alam ng marami. Both of them, yung bunsong anak at saka yung panganay na anak, both of them are lost. Pareha silang ligaw. Hindi lang yung bunsong anak, hindi lang yung alibughang anak na sinasabi, pati yung panganay. Pati yung panganay, ligaw din. Alam nyo kung bakit? Kasi yung bunso, bilang rebellious son, ay kumakatawan sa mga publikano at mga makasalanan. Yun namang religious son, yung panganay na anak na kasakasama ng ama sa kanyang tahanan. Ito yung kumakatawan sa mga pariseyo. Ito yung mga kumakatawan sa mga eskriba. Parehas po silang minahal ng kanilang ama. Parehas po silang minahal ng kanilang ama. Itong rebellious son at saka itong religious son, yung bunso at saka yung panganay, nasabi ko sa inyo, both of them are lost. Pero parehas silang minahal, parehas silang tumatanggap ng pag-ibig ng ama. Parehas silang tumanggap o parehas silang tinanggap ng tatay niya ng maluwag sa kanyang puso. Parehas silang tumanggap ng kapatawaran. Parehas silang nakakaranas o nakaranas ng kagalakan. Hallelujah! Dahil lahat po tayo, lahat po sila, hindi lamang sa gospel na ito, pati tayo, ay pare-parehas pong minamahal
ng ating Ama na nasa langit. Can you say amen? Oh. Nagkakaintindihan po, mga magulang, mga kapatid, kung ang Diyos involved sa ating lahat. Walang bagay, walang maidadahilan ng sino man sa atin na hindi natin mararanasan. Itong pag-ibig, itong biyaya, itong kagandahang loob ng Diyos, itong kapatawaran ng Diyos, itong kagalakan na gusto nating matanggap galing sa Diyos. Kung tayo po ay magbabalik loob at magsisisi, hihingi ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Can you say amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, mga magulang, mga kapatid, ikaw na nanonood sa akin at nakikinig sa akin ngayon, kahit ano pa ang nagawa nating kasalanan, wag lang yung kasalanan sa Espiritu Santo, mapapatawad tayo ng Ama. Tatanggap tayo ng kapatawaran. Hallelujah. Tatanggapin niya tayo, buong kagalakang yayakapin niya tayo, ipapadaman niya sa atin ang kanyang pag-ibig. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya walang may dadahilan. Huwag nating sasabihin, walang nagmamahal sa akin, walang nagmamahal sa iyo. Hindi po, ang Diyos, mahal na mahal po tayong lahat. Ang Diyos ay nagbibigay ng kanyang kagandahang loob. Bagamat hindi tayo karapat-dapat at tumanggap ng kanyang grasya, ng kanyang biyaya. Pero dahil po sa ating Panginoong Kristo, hallelujah, tinatanggap natin ang mga mabubuting bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. At ang pangatlo na gusto kong i-share sa inyo, as our Father, He disciplines us. As our Father, He disciplines us. Bilang ating Ama sa langit, tayo po ay tumatanggap ng disiplina. Oh. Tayong lahat tumatanggap ng disiplina. Hebrew chapter 12 verses 3 to 11. Hebrew chapter 12 verses 3 to 11. The Lord disciplines everyone He loves. He punishes everyone He accepts as a child. So, accept sufferings like a father's discipline. Can you say amen? God does this, or rather, God does these things upang tayo po ay i-correct niyang lahat. Ginagawa ito o ginagawa ng Ama ang mga bagay na ito upang tayo ay i-correct niyang lahat, upang tayo ay disiplinahin niyang lahat sa pangalan ni Jesus bilang kanyang mga anak. Kasi po, pagka tunay tayong anak ng Diyos at tayo po ay pasaway, kailangan po natin ng disiplina. Hallelujah. Tama po. Kailangan natin ng disiplina. Sabi ng Bible yan basahin natin Saan na ba yung talatang yun? Hebrew chapter 12 verses 3 to 11. Listen to this. Babasahin ko po sa inyo. Alam nyo, disiplinarya ng ating Ama sa langit Hindi pwedeng manatili tayong pasaway, matigas ang ulo natin, tapos wala tayong disiplinang natatanggap. Hindi po pwedeng ganoon. Talaga pong madidisiplina tayong lahat para tayo po ay maituwid, para tayo ay mai-correct. Diba? Tama? Can you say amen? Kung ang tatay marunong magdisiplina sa kanyang mga anak, how much more ang ating Ama sa langit bilang mga anak niya?
talagang kailangan gawin niya ito para sa ating lahat. Sabi po ng Bible yan Hebrew 12, 3-11. Basahin natin. Ang sabi po ay ganito. Sapagkat dili-dilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalansang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. At inyong nilimot ang mga inaaral na ipinagkikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. The chastening of the Lord, the discipline of the Lord, sabi po sa Ingles, o manglulupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Verse 6, sapagkat pinaparusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. For whom the Lord loveth, He chasteneth, sabi sa Ingles, and scourgeth every son whom He receiveth. Verse 7, na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang nararanasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. Pansinin niyo yung verse 8 na yun Hallelujah. Verse 9, bukod dito, tayo'y nangagkakaroon ng mga ama na ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Verse 10, sapagkat katotohanang tayo'y pinarurusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, ngunit siya'y sa pakinabangan natin, upang tayo'y makibahagi ng kanyang kabanalan. Verse 11, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayunmay, listen to this, pagkatapos ay mamumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Verse 12, last verse, kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa at ang mga tuhod namang nanginginig. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Tignan niyo po ang mga pananalitang ito. So, accept sufferings like a father's discipline. God does these things to us like a father correcting his children. Kaya kung anak tayo ng Diyos, talaga pong meron tayong disiplinang matatanggap, meron tayong chastening sa Ingles na matatanggap kung tayo po'y nagkukulang, nagkakasala at nagkakamali bilang mga anak ng Diyos. Ito po ay angkop at nararapat po nating tanggapin sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang pang-apat, ang pinakahuli na role na gusto ko pong i-share sa inyo ng ating Ama, as our Father, He encourages and comfort us. Amen? Pagkatapos ng disiplina, pagkatapos ng pagpapalo ng ating Ama, pagkokorek ng ating Ama, ayan, eto naman ang kasunod. As our Father, He encourages and comfort us. Tayo naman po ay palalakasin niya, patatatagin niya ang ating mga kalooban. At tatanggap naman tayo ng kaaliwan, buhat at galing sa ating Amang nasa langit.
sa pangalan ni Jesus. 1 Thessalonians chapter 2 verses 11 to 12. 1 Thessalonians chapter 2 verses 11 to 12. O yan, narinig nyo yung Angelus sa aming barangay. Nagkalembang sa aming barangay at nagsisimula silang manalangin. Itong aming buong barangay na ito. At napaka-inam naman po nun at napakabuti naman. So ituloy natin itong pang-apat na pagninilay. Ano sabi rito? 1 Thessalonians chapter 2, 11 to 12. Paano tayo ini-encourage, paano tayo kino-comfort ng ating Ama sa Langit. Ganito po ang sabi sa sulat ni Paul sa mga taga-Thessalonica. Ang sabi po ay ganito, gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian, as ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father doth his children, that ye would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory. Ganyan pala tayo ini-encourage at kino-comfort ng ating Ama sa Langit, mga magulang ko at mga kapatid. God encourage and comfort us in all our troubles. Can you say amen? So that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Kung nakakatanggap tayo ng kaaliwan, ng pagpapatibay, ng pagpapalakas, ng loob galing sa Diyos, ganon din dapat ang ating gagawin sa ating kapwa. Ganito rin dapat ang ginagawa natin sa ating kapwa, mga magulang ko at mga kapatid. Gayong tayo ay tumanggap ng ganito, galing sa Diyos, siya rin nating gagawin at ibibigay at ibabahagi sa ating kapwa upang sila na may tumatag, tumibay at maranasan din ang kaaliwang galing at buhat sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya salamat po kay Lord, mga magulang, mga kapatid. Ito po ay habang gumagawa ko ng topic kanina, 3 pa lang ang nagagawa ko. Yung pang-apat ay isinyer sa akin ng isang kapatiran at sabi niya, magandang isama mo rin ito sa iyong pagninilay. Ayan, kaya sinama ko. Talaga namang napakaganda at napakabuti ng pagninilay na ito sa pangalan ni Jesus. Papuri po sa Diyos. Amen and amen. Glory to God. O ano sabi ng Bible? Mga magulang, mga kapatid. O sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 7. Basahin natin to para patuloy tayong tumanggap ng comfort, ng encouragement galing sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Ito po sabi ng Biblia sa 2 Korinto, kabanata 1, talatang 3 hanggang 7. Sabi rito, purihin nawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Kristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Ito yung mga binabanggit ko mga kataga kanina. Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamagitan ni Kristo. Verse 6, datapwat maging kami man
ay mapighati ay para sa inyong kaaliwan, at kaligtasan o maging kami man ay maaliw ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis na mga gayon ding pagbabata na amin namang binabata. Verse 7, at ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matibay, yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. Kaya mga magulang, mga kapatid, kung ngayong umagang ito, ngayong hapong ito, ngayong gabing ito, tumanggap ka ng encouragement, ng comfort kay Lord, diyan marahil sa kasama mo sa bahay, o sa kasama mo sa trabaho, o mga kaibigan mo, o kakilala mo, bahaginan mo din sila ng comfort at encouragement na ginawa sa iyo ng Diyos, na siya ring gagawin mo para sa iyong kapwa upang sila may tumanggap ng mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa pagtatapos, mga magulang ko at mga kapatid, sa mensaheng ating pinag-aralan, nawa magdulot sa atin ito ng kalakasan, katatagan, kasiglahan, kagalingan, kaligtasan, at katagumpayan ng ating mga buhay. Gayon din ang ating buhay pananampalataya at buhay paglilingkod sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Na lagi nating tatandaan na mayroon tayong Ama na nasa langit, na handang umalalay at umagapay sa lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Kaya, ano pa hinihintay mo? Tawag ka na sa Kanya. Lapit ka na sa Kanya. Amen and Amen. Hari nawa po, napagpala kayong lahat sa mga salitang ating pinag-aralan sa tulong po at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! At tayo po ngayon ay dadako sa ating panghuling panalangin. I-off ko lang po itong aking tablet para magamit po sa susunod na linggo. Praise God! At kukunin ko lang po ang mga prayer requests. Purihin ang Panginoon. Minsan pa, damhin po natin ang presence ni Lord, ang kanyang authority, superiority, supremacy, ang kanyang sovereignty sa ating mga buhay. Sapagkat kung tayo po ay hiwalay sa Diyos, wala po tayong magagawa. Kung tayo po ay hiwalay sa ating Panginoong Kristo, we can do nothing. Father, in the name of Jesus, muli po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy ka po naming niluluwalhati, pinapupurihan, dinadakila po namin, O Diyos, ang iyong pangalan, na ikaw ang siyang tumawag sa aming lahat, and we will respond to this calling, na kung saan ang aming mga puso, ang aming isipan, ang aming damdamin, ang aming kalooban at buhay ay maglilingkod sa iyo. Paglilingkuran ka namin sa pangalan ni Jesus. Kaya akin pong ipinagkakatiwala ang lahat po ng mga nanonood dyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito, kasama na po ang mga kapwa ko lingkod na nasa iba't ibang churches, community at ministry. Maging ang lahat ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment. Father, stretch forth your hand to all of them in cures, signs, wonders, and miracles to be worked in the holy servant name of Jesus. At anumang
pangangailangan po nila, mga suliranin na kanilang pinagdadaanan, Lord, gaya ng aming pinag-aralan, you can do solutions, grace and favor, good or God's idea or God's idea, hallelujah, na siyang ibabahagi mo sa kanilang lahat, ipagkakalob mo sa kanilang lahat upang magkaroon po ng lunas, magkaroon ng tugon, ng sagot, ang kanilang mga dasal at panalangin sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, O Diyos, aking ipinapanalangin ang buhay ni Nanay Emmy, diyan po sa Estados Unidos, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo na nasa Canada, nasa Payatas, nasa Bulacan. Hallelujah. Bawat miyembro ng kanilang pamilya ay abutin mo po ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay at patuloy nilang maranasan ang karapatan, kapangyarihan at kalayaan ng mga anak ng Diyos o bilang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord, ang buhay po ni Ate G, ang kanyang mister at ang kanyang buong family. Ang buhay po ni Ate Pe, ang kanyang mister at ang kanyang pamilya. Ang buhay po ni Ate Mila, ang kanyang mister at kanyang family. Ang buhay po ni Ate Adele, ang mister niya at ang buong family po niya. Ito pong si Sister Tess, yung kanyang kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, ang kanyang mga anak at apo sa pangalan ni Jesus. Si Major Lim and family. Ang hipag po ni Sister G, diyan po sa, hallelujah, or rather itong kanyang hipag at ang buong pamilya ng hipag niya sa pangalan ni Jesus. Ang kanyang kapatid na nasa Bulacan. Ito pong si Daddy Louie, ang kanyang may bahay at ang kanyang buong pamilya. Ito pong si Brother Bernie and family. Ito pong si Tita R, ang mister niya at ang kanyang family. Sister Lisa and family. Sister Teresa and family. Sister Bibian Bisco and family. Sister Maria Baricuatro and family. Mami Gloma Nalastas, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo. Salamat po sa patuloy na kagalingan ng tuhod ni Mami Gloma Nalastas, yung kanyang dikong, yung kanyang ateng. Hallelujah! In Jesus' mighty and powerful name. Ganon din po, Lord. Itong si Ate Evelyn, ang mister niya, na patuloy na kalakasan at kagalingan ay sumakan niya sa pangalan ni Jesus. Kasama na po ang kanyang buong family. Maging kay Sister Edlyn Torre Campo na nasa Japan. Ang kanyang mga anak, ang aking inaanak na si Sister Saysay at ang buong family po ni Sister Edlyn. Salamat po, Lord, na sila man ay patuloy mong binibiyayaan at tinutugon ang kanilang mga dasal at panalangin sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Sister Roxy, yan pong kapatid namin na nanonood dyan po sa Iloilo. Hallelujah. O Rosie, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Tess at kay Major Simon Sancho, ang buong family po nila, kanyang mga anak, mga apo at ang mga kasama po nila sa bahay, maging yung kaibigan ni Major Simon Sancho na kanyang pinag-aaral. In Jesus' mighty and powerful name. Kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, Architect Lai Maralas, at sa buong Maralas family. Kay Sister Rhea and family, dyan po sa US at sa Lagro. Kay Sister Adele Tordesillas, dyan po sa Australia at sa kanyang pamilya sa West Avenue. Kay Sister Merlin Canto, dyan po sa Belgium, at yung kanyang anak na si Nonoy, na sumasakay po ng barko, at yung anak niyang nurse na nasa London, kasama ng kanyang buong family na nasa iba pang bansa at nasa Iloilo sa pangalan ni Jesus. Maging kay Brother Primitivo, sa kanyang may bahay, sa mga anak niya, sa mga apo niya, especially ang kanyang kaisa-isang anak at apo na nasa ibang bansa. Sumaka nilang lahat, O Lord God, ang mabubuting bagay para sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Doris at kay Kuya George dyan po sa US, kay Sister Malu,
ang buong family po nila na nasa US, ang mga anak po nila o mga anak ni Ate Doris na nasa Mexico. Ganon din ang kanilang pamilya. Kasama na po ang buong family nila o pamilya nila sa Payatas, sa Samar, sa Leganes, Iloilo. In Jesus' mighty and powerful name. Maging kay Sister Ann Cosme Clemente, ang kanyang mahal na ina, ang kanyang asawa na nasa ibang bansa, ang kanyang mga kapatid at mga anak. Salamat po sa kalakasan at katatagan ng kanilang buong family. In Jesus' mighty and powerful name. Maging kay Brother Robert at Sister Sheila Cabagnot, ang kanila pong negosyo, ang kanilang mga anak at mga apo. I-bless mo po sila. Ito mga hanap buhay nilang ito upang maging blessing po sila sa kanilang family, sa kanilang community at sa ministry o church na kanilang kinabibilangan sa pangalan ni Jesus. Kay Brother Tonyo, healing. Kay Mami Yo and family, hallelujah. Kay Lance Jeos Umali, healing sa kanyang katawan at buhay. Kay Sister Rose at sa kapatid ko ring si Brother Jong. Ito po mga kapatid kong ito, Lord God. Patuloy na kalakasan, kagalingan, kasiglahan at katagumpayan ng kanilang mga katawan at buhay. Ganon din po at lalo na sa aming mahal na ina, sa lahat po ng mga kapatid ko, mga bayokot, mga pamangkin ko, sa pangalan ni Jesus. Sa mga taga-Payatas chapter, yung mga elders at youth na dumadalo po dyan sa Payatas. Salamat po, O Lord, sila may bine-bless mo in all areas and aspects of their lives. In Jesus' mighty and powerful name. Ang Iloilo chapter, dyan po sa Kalayaan, Holy Spirit, Batasan, ganoon din po yung mga taga Leganes, Iloilo. Hallelujah. Ang mga taga Tondo chapter, ang mga taga Lagro community, ang mga taga Jesus is Wonderful Ministry, at ang mga taga New Life Community, dyan po sa Maypaho. Hindi ko man po maisa-isa kanilang mga pangalan. Kilala mo po silang lahat at patuloy mong iniaabot ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. At maging sa lahat po ng mga kaklase ko, sa lahat po ng mga kabatsmates ko, salamat po maging sa mga nagsishare na mga kabatsmates ko ng aking live stream na ito. Lord, bless them and guide them and heal them, lead them para po sa isang buhay na kaaya-aya at kapuri-puri sa iyo, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng mga kumpare ko, lahat po ng mga kumari ko, again, lahat ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment at nanonood, nakikinig sa programang ito, sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng mga bansa na naabot ng programang ito, maging yung mga taga NCR, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng mga kabataan na nag-undergo po ng discipleship, sa pangunguna po ni Sister Jessa, maging ng bawat miyembro ng kanilang pamilya, kay Brother Elmer Paboriques, kay Sister Nene Pascual na siyang aking katuwang sa social media ministry. Maraming pong salamat. Sila may bine-bless mong lahat. In Jesus' mighty and powerful name. At sa lahat ng bawat pamilyang Pilipino, here and abroad, Lord God, ang aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, ang lahat ng mga gabinete, lahat ng mga namumuno sa lokal at nasyonal, I pray na yaon lamang angkop at nararapat nilang gawin ang mangyari at maganap sa bawat pamilyang Pilipino here and abroad sa pangalan ni Jesus. Kaya pagkalooban mo po ng wisdom, ng knowledge, ang lahat ng namumuno sa aming bansa sa pangalan ni Jesus. Maging ang anumang mga kaguluhan sa loob at labas ng aming bansa, kaguluhan dyan sa gitnang silangan, hallelujah, lahat po ng mga indultong nagaganap sa lupalop ng mundong ito, o saan mang lupalop ng mundong ito, amin po silang ipinagkakatiwala
at ibinibigay sa iyong mapagpala at mapaghimalang kamay. Daluyan mo po ng kapayapaan. Ikaw po ang mamagitan sa lahat ng mga bansa. Hallelujah. In Jesus' mighty and powerful name. At nagpapasalamat na po kami, Ama, sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot sa aming mga dasal at panalangin in all areas and aspects of our lives. Salamat po that all of us are blessed, redeemed, more than conquerors, victorious, triumphant, gifted, accepted, blessed, and most especially, all of us are valued and loved by you, God, in Jesus' mighty and powerful name. Kaya marami pong salamat sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot, sa aming mga dasal at panalangin, mula sa iyong mga salita na ang sabi mo, ano man ang aming hingin, sa iyong pangalan ay gagawin mo. John chapter 14, verse 14. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. Again, we all ask this in Jesus' mighty and powerful name. We pray. And everybody say, Amen and Amen. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Meron po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. I-hit nyo lang po ang notification bell para po nano-notify po kayong lahat pag meron po tayong bagong upload. At mag-follow po tayo sa ating FB page, The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. At kung gusto po ninyong imbitahan, kami po mga lingkod ng Diyos sa Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community para magbahagi po sa inyo ng mga salita po ng Diyos dyan po sa inyong mga lugar, tahanan, churches, community, ministry, kahit saan pa ho yan. I-message nyo lang po kami, mag-message lang po kayo sa abang lingkod na ito. And we are willing to preach and to teach God's Word in Jesus' mighty and powerful name. At meron po tayong sabayang pananalangin tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 po ng hapon, 9:30 po ng gabi. Kami po mga namumuno sa Jesus is Wonderful at sa New Life, sa katauhan po at sa buhay ni Sister Lumen Maralas, kay Ate G o Sister G, at sa abang lingkod na ito, sa lahat po ng mga bumubuo ng naturang ministeryo at komunidad na ito. Kung gusto po ninyong sumabay sa oras na aking pong nabanggit, welcome po kayong lahat sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! At malapit na po ang anniversary ng Jesus is Wonderful. Diyan po sa hallelujah o sa date o month ng August. Hallelujah. Thank you, Lord. Magkakaroon po ng Charis Seminar or Grace Seminar. Babanggitin ko po sa mga susunod na gawain po natin tuwing araw po ng linggo. Okay? Lalo't pagka malapit na po. Praise God. Purihin ang Panginoon. So sa ating pong pagtatapos, mga magulang, mga kapatid, sumain nyo ang kagandahang loob ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen and Amen. God bless, Godspeed, God heals, God saves, God reigns, God provides, God with us. Bye-bye.